Wala kang utang na loob, 10 years na passport mo. Kanino ako magkakautang ng loob? Binayaran ko naman yung passport ko na yun ha. Baka sa senador na gumawa ng batas na yon. O baka naman yung sinasabi mong pagpirma ni Digong. Para po sa kalaman ninyo ha, ang mga politiko, choices nila yan. Yan ang gusto nilang maging trabaho. Hindi mo ba alam na sa buhay natin, real talk lang ha, sa pagkakaroon ng utang na loob na yan, dyan nagkakaroon ng korupsyon. Dahil sa sinasabi mong utang na loob na yan, natatakpan o naitatago ang mga mali. Tayong ordinaryong mamamayan ang kawawa. If they can't manipulate you, they will hate you. Yan ang nangyayari ngayon kay BBM. Hindi dahil wala kang nagagawa ang Pangulo ngayon. Yan ba yung sinasabi nilang weak leader? Hindi nila kayang utuin? Wala daw utang na loob si BBM? Yan dapat ang gayahin ng ibang politiko. Bibigyan kita ng example para maunawaan mo ang sinasabi ko. Gaya ng Pogo na sinuportahan ni Digong. Kung yung utang na loob na yan ang sisira sa buong sambayan ng Pilipino kahit wala ng utang na loob si BBM. Milyon na tao, milyon na pera ang pinag-uusapan sa gobyerno, boy. Administrasyon ni BBM, pantay-pantay tayo, walang mahirap, walang mayaman. Mahirap ka man o mayaman, kung may sala ka, dapat na makulong ka, ganun yun. Akala kasi ninyo walang drug war ang BBM natin? Meron. Pusher nga lang ang inuuna, hindi user. Para mas maintindihan mo, bibigyan na naman kita ng example para makatulong naman sa buhay mo. Kung gusto mong mawalang isang damo sa bakuran mo, dapat tanggalin mo ang ugat. Hindi lang puro sanga o dahon ang tatanggalin mo. Pati ba naman kapulisan, gusto nyo magkaroon ng utang na loob kay Tatay Digong? Sinusuportahan nyo si Digong pero hindi nyo naiintindihan ang sinasabi niya. Kahit isang politiko walang ibinibigay na sariling pera sa tao. Huwag nyo na namang sasabihin hindi nyo napanood ang video na yon. Pera ng taong bayan ang pinangdagdag sa sahod ng mga kapulisan. So dapat sa taong bayan din manilbi ang mga kapulisan. Doon pa lang mali na ang sinasabi ng mga taong sinusundan ninyo. Kaya ngayon pa lang mag-isip ka na kung ano ba ang hangarin ng sinusundan mong tao. Ikakabuti mo ba o ikakabuti ng sambayan ng Pilipino? O baka naman pansarili lamang nila? Ngayon alam mo na hindi pwede ang utang na loob sa mga politiko ha. Ito ang tatandaan mo. Kung may naitanim ka man na utang na loob sa isang tao, hayaan mong Diyos ang magbayad sa'yo. Magpasalamat ka sa Panginoon kung magandang posisyon ang binigay niya sa'yo. Dahil sa mundo, kailangan may mahirap at mayaman. Para mas maunawaan mo, kahit dito sa Taiwan, may mga taong mahihirap din. May pulubi din. May gumagamit din ng mga bawal na gamot. Dito kasi sa Taiwan, hindi uso ang utang na loob. Kahit bata ka pa o senior ka pa dyan, kung nagkasala ka, kailangan mong pagbayaran. Yan, sana nakatulong sa'yo ha. Nakalungkot, grabe, pati ang mga supporter ng dating Vice Presidente ay hindi na naniniwala sa kanya. Mga Pilipino nagsalita na at hindi na pinagkakatiwalaan ang sinasabi ng Vice Presidente. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang sa First Lady. Kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa Vice Presidente? So, anong natin? Dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Sa mga comment ay binasa ko nang banggitin ni Vice Presidente Sara Duterte ang patungkol sa isang fake news laban kay First Lady Liza Araneta Marcos. At sabi pa dito, naku, wait lang, Sara, I am a Duterte supporter pero di ako kakagat dyan when you said police report, where exactly that is. Puro panira ka piatos, maya ka naman sa mga pinagsasabi mo. Nabubuhay ka na lang sa paninira, halos araw-araw na lang yan ba ang trabaho ng vice, ang manira araw-araw. Kasuhan nyo si VP, dapat kasuhan na yan VP, na yan grabe manira.
Grabe ka, ang dami mo ng kasalanan. Look at her eyes. What do you think of her? Is she telling the truth? Si, delulu na si Sara. Nagsalita na naman ng walang ebidensya. Nakakaya. Sinungaling. Oo na Inday. Ano ngayon ikaw na ang nagawa mo sa bansa? Desperada na talaga si Sara Mau. Naniniwala sa fake news ng vlogger na taga-US. Kawawa naman. Nakakatawa talaga kung ano-ano ang sinasabi. Kaibigan, ang mga Pilipino na karamihan ay hindi na naniniwala sa Vice Presidente. Isang nakakalungkot na balita ito mga kaibigan dahil ang mga Pilipino ay nagsalita na. At nang nalaman ko to, natulala ako hanggang sa dulo, hindi ako makapaniwala. Pero bakit? Bakit kahit matitibay na taga-suporta ni Duterte ay unti-unting umiiling na lang ngayon? Ang mga dating sigaw ng solid DDS ay biglang naging tahimik o mas masahol pa, nagsisimula ng magtanong. Akala natin hanggang dulo ay buo ang tiwala. Akala natin kami laban sa dilawan, ang kwento, o kami laban sa mga pula. Pero ngayon, ibang kwento ang gumugulo sa isipan ng marami. Ang iba ay tumatalikod na. Iyan ang mga linyang lumalabas sa ilang mga matagal ng taga-suporta ni Digong. Hindi ito dahil bumaliktad sila. Hindi rin ito dahil naloko sila, kundi dahil may bumigat na tanong na hindi na kayang baliwalain. Tanong na nagsimula sa isang napakasensitibong pahayag mula mismo sa kanyang anak, si Vice Presidente Sara Duterte. Binitawan ang bomba. Sa isang panayam, diretsahan niyang sinabi, may namatay daw sa US dahil sa droga at nasa parehong hotel room ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. May white powder, may suspected cocaine, may police report. Tila pelikula sa Netflix pero ito mismo ang Vice Presidente ng Pilipinas ang nagsalita at dito nagsimula ang gulo. Ayon pa kay VP Sara, ang pagkaka-aresto ng kanyang ama sa March 11 para sa ICC ay hindi lang basta-basta. Ginawa raw iyon para takpan ang iskandalo ng First Lady. Pero teka, kung totoo ito, bakit parang walang gustong makinig? Mas nakakalito dahil kahit mismo Malacanang ay naglabas na ng pahayag. Fake news yan, galing sa kanya mismo. Oo, sinabi ng Palace Press Officer Claire Castro. Siya pala ang source ng fake news. Masakit pakinggan. Mas masakit para sa mga taga-suporta ng dalawang Duterte. Kung siya ang source, sino ang paniniwalaan natin? Dati, ang sinasabi ng Vice Presidente ay ginugulantang ang bayan. Pero ngayon, ang tanong na umiikot, paniwalaan pa ba siya? Sabi ng Malacanang, hindi totoo na lumalala ang problema sa droga. Sa katunayan, 94,050 anti-drug ops na ang naisagawa. At dito, makikita natin mga kaibigan, sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Wala man tayong matibay na ebidensya. Pero teka, ano sa tingin nyo? Sino sa tingin nyo ang paniniwalaan ninyo? Ang Malacanang o si VP Sara Duterte? Have mercy, O God. Isaiah 9 verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol para sa atin, ibinigay ang isang anak na lalaki sa atin, ang pamalaan ay mapapasa kanyang balikat, at siya ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa gitna ng ingay ng politika, mga akusasyon at pagkakahiwa-hiwalay ng sambayanan, tayo ay pinaalalahanan ng Isaiah 9 verse 6 na may isang pamunuan na hindi kailanman mababahiran ng kasinungalingan, taksil na salita o pag-aaway, at ang pamunuan na ito ay walang iba ay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga hari, Vice Presidente, ang Pangulo ng Lupa ay nag-aagawan ng kapangyarihan, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanya na may hawak ng pamalaan sa kanyang balikat. Siya ang hindi kailanman lumalabag sa katotohanan at sa kanya ang hustisya ay hindi nabibili at ang kapayapaan ay totoo. Habang ang tao ay nagsasabing ako ang tama at ang iba ay lumalaban at naghahati-hati, ang ating Panginoon Hesus ay tahimik na nagpapaalala. Ako ang prinsipe ng kapayapaan, sabi ng ating Panginoon Hesus. Hindi ka malilito kung ako ang pakikinggan mo. Kaya't sa halip na matuon sa kaguluhan ng mundo, italaga natin ang ating puso sa Kanya na hindi nagbabago. Sa Kanya na hindi kailanman namumulit ka kundi nagliligtas.
sa Kanya na hindi naghasik ng takot kundi nag-aalok ng kapayapaan, at sa Kanya na hindi naninira kundi bumubuo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin.